Hi guys! Welcome back again to Dong Vlogs. Guys, for today's video, mag-unboxing po tayo ng isang item na itong item na ito ay pinadala galing sa company ng Bittersweet Paris. Ayan. So, this is it. Guys, this is our first endorsement. So, now we're going to open if what's inside of this plastic bag. We're going to open now. Ang hirap mag-English, guys. Una, we will see what's in this letter. Kauna-unahang may nagpadala sa atin ng item. This is only a receipt from DHL. So, before they send me this item, they communicate me first in my Gmail, guys. And then they ask me if I want or I want the product, and then they will send me. I will just choose which I like. So now I choose these two items. Ayan. Items pala, items. So first I choose is this one. You can buy this 60 euro. This one. So this is their new arrival. La, ganda siya. Wow! Oh, di ba? Extra small ako kasi, guys, dito sa Europe. So pag sa Pinas ako, small. Dito sa Europe, extra small. Mukhang attractive siya pag nasa labas ka. Oh, kaya ito yung kinuha ko. Hala, ganda. Humahabol sa ano, guys, sa winter. Pero pa spring naman, pero malamig pa rin. Gaya kagabi, malamig. Oh, wow, ang ganda, guys. Oh my God. Ang ganda talaga. Tamang-tama sa akin, oh. Yan. So, ito yung isa sa new arrival nila. So, ito yung pinili ko, guys. Actually, marami kang pagpipilian sa website nila. So, yan. Oh, di ba? Tama lang sa akin yung extra small. My goodness. Oh, bagay sa pants ko, guys. May ano pa dito? May packet. Dalawang packet. So, ayan. Nice siya, as in, gusto ko. Kung ano yung nakikita ko sa picture, ganun din yung kulay sa sa personal. Kasi merong ibang mga product, guys, na maganda sa picture, pagdating sa personal, pangit yung kulay. Maganda yung kulay sa picture. Pero in person naman, hindi pala. Ganda siya. Extra small ako. Grabe. Made in siya? Produced in Poland, fabricado in Poland. Siya? Sa Poland siya na produce. Ginawa din siya sa Poland. So dito din sa Europe. So ang next is ito. Ito mukhang pang-summer. Pero, thin lang man yung tela. Maganda yung tela. Wow! O, diba? Ganda. Back to back.
Extra small din to. Ang ganda, pati ano niya, oh. Yung zipper, mayroon din talaga siyang logo. Solid. Kung dalawa ang bilhin sa regular price niya is yung isa 60 euro, 59 something. So, i-run off na lang natin ng 60. So, ano siya? Nasa 120. O, diba? Pero guys, pag gamitin nyo yung discount ko, nakikita nyo sa description, may discount kayo. Kaya, huwag nyo kalimutan gamitin yung discount natin, discount code. So, ayan, para na akong mag-drive. Ang ganda, guys. Oh, as in, bagay na bagay sa pantalon ko, guys. Kasi, nung kinausap ako, sabi, marami daw magagandang damit daw na sila na bagay daw sa akin since ako daw nagbablog. So, ako naman, syempre, tatanggihan mo pa yung ganong, yung ganong offer. Free na, di ba? So, yun. Since nag-vlog ako, kailangan mo kasi na maraming, hindi pa ulit-ulit yung damit. Although pa ulit-ulit naman, nilalabhan naman. Pero mas maganda pag mayroon, din, iba't ibang damit. So, ayan. Okay, guys. So, kayo na yung mag-comment kung maganda ba. Matuok, magulong diretso. Maliban lang kung malamig talaga. Ayan. Ganda, no? Once again, thank you so much, Bittersweet Paris. Ayan, for these 2 items. Thank you. Guys, kaya bili na kayo, guys. So, kapag kayo ay bumili, don't forget to use my code para magkaroon din kayo po ng discount. Nasa comment section lang po yung link. Yan! Hanggang sa muli, ito pa rin po ang Dong Vlogs. Bye-bye! Ingat! Mwah. Hi guys! Yan. Pauwi pa lang po ko ng bahay, guys. Actually, ngayon? Lunes na. May work ako pero hindi ako nag-work dahil yung mga boss ko wala ngayon. Nasa bakasyon sila. Pero may susi naman ako. Bali, puntahan ko na lang ngayong Huwebes or Huwebes Santo. Ngayong Huwebes na lang ako mag-work kasi guys, alam niyo kung bakit. Instead na mag-work ako, pumunta ako sa supermarket kasi may nag-order sa akin ng igado at saka beef caldereta ngayong Merkules. Dalhin nila sa Italy, sila Kuya Solomon. Kaya inuna ko muna na magpunta sa palengke. Yung work ko pala guys, na yun, 7 years na ako ngayong month na to, March. 7 years na ako sa kanila. Yun yung kauna-una akong trabaho noon dito sa Germany. Bago pa lang ako dito dumating dahil nung bago pa lang ako guys, napaka-boring dito sa Germany. Kaya nag-apply ako sa kanila as mini job. So next time ipakita ko sa inyo, baka sa Huwebes ipakita ko sa inyo yung trabaho ko doon, yung mini job na yun. Guys, malapit na pala ako sa bahay. Mamaya, kinabahan kasi ako guys. Alam niyo kung bakit? Mayroong akong natanggap na sulat galing sa lawyer about sa namin, sa divorce. Titingnan ko mamaya kung ano yung nasa nasa sulat. Kaya kabado ako guys. Mamaya ko sa inyo, ipasilip. Ayan guys, dito na po pala ako sa bahay. So gaya nga sinabi ko sa inyo kanina na mayroon akong natanggap na sulat guys. So nung nakaraang araw ko pa to natanggap. Kailangan ko na siyang i-open. Baka kailangan na siya, ang tawag nito? Baka importante na to. So baka magka-penalty. So ito yun. Ang sulat na ito ay galing sa Amtsgericht
Landgericht Bonn. So, ibig sabihin noon, dito sa court ng Bonn. Galing ang sulat na to. So, marami na akong sulat na natanggap, guys. As in, marami na. Yung process ng divorce namin. Yung pinaka-last, yung nakalimutan ko pala, yung paglagay ng yung Rente Versicherungsnummer. Yan, yung number na yun. Yun. Hindi ko nabigay, hindi ko nasulat. So, hiningi nila last time. Tapos, yung pinaka-latest na natanggap ko na sulat ay on process na daw yung nila, yung papilis namin. So, pero hindi ako ang nagbayad, guys, or hindi ako ang magbabayad. Kung sino yung nag-file ng divorce, siya yung magbabayad ng mga bayarin. Yan. So, marami kasi yung iba kasi, mga kaibigan ko, mga kakilala, ang sabi nila, maghanap din daw ako ng lawyer. So, inisip ko naman, kung bakit pa ako maghanap ng lawyer kasi gusto nila na ipatingin ko daw muna yung mga papel bago ko daw permahan. Ang sa akin naman kasi, pag hindi na talaga pwede, hindi na nag-click, bakit kailangan pa nating pilitin, di ba? So, ayoko naman ng ganon. So, para may freedom na din kami, both sides. So, basta importante na maghiwalay kami ng maayos, mag-divorce kami ng maayos, at saka hindi namin pababayaan yung bata. So, ngayon, i-open na natin. Hindi ko pa talaga ito na-open, guys. So, Herrn Mabandos. Nahirapan ako, guys. Kasi German, kailangan ko pang intindihin. Namaya, sabihin ko sa inyo kung ano yung nakasulat dito. Mayroon na namang hiningi, guys. Yung yung, di ba, kasi sabi ko kanina na ginawa na Mario yung Versicherungsnummer, sinulat ni Mario doon. Si Mario yung nag-fill up online, tapos sinend sa kanila. Pero pinirmahan ko pa yon. Ngayon, gusto na naman nila paulit na dapat ako talaga yung gagawa. At ako yung magperma, ako yung mag-send sa kanila. Kasi hindi daw klaro. Grabe. Tapos, yung isa kong work na na-mention ko sa inyo na 7 years na ako mini-job, naghingi sila meron silang hiningi na, yung parang, para siyang notice kung totoo talaga, ganong year ako nagsimula, hanggang ngayon nag-work pa ako doon. Kasi guys, ang mangyayari, bago kasi ang divorce dito sa Germany, ang pamamaraan, bago mag-divorce, dapat titingnan muna yung side ko kung mabubuhay ba ako sa sarili ko. Yung ganoon. Kasi pag tiningnan nila yung work ko, hindi more than 1,500 euro, possible na sila, yung magbabayad pa si Mario sa akin every month. Ganun yun. So, kaya, binilang-bilang nila yung work ko, yung kinita ko dito, at saka sa mini-job ko, tinitingnan nila. Kasi pag hindi umabot ng 1,500,
magdadagdag si Mario monthly sa akin kasi ayaw nila na yung iiwanan ka lang na nagkandara pa ka ba, yung nahihirapan ka. So, ang mangyayari kasi noon, tutulong sa iyo yung gobyerno, tutulong sa akin yung government dito. Ayaw ko din naman ng ganun. 'Di ba? So, kailangan, at saka guys, ang mahirap sa ngayon is, yung tax number ko is number 5. Yung ex ko is number 3. Which is yung number 5, yan yung pinakamalaking tax dito sa Germany. Kasi nga, nung ano kami, nagsama pa kami, siya yung malaki yung sahod, ako yung maliit. Dito kasi sa Germany, guys, halimbawa, bago kayong kasal, o bago kayong married, kung sino yung malaki ang sahod, siya dapat yung mag-tax ng maliit. So, tax number 3. Kung sino yung konti lang yung sahod or maliit lang yung sahod, siya yung mag-tax ng malaki. Tax number 5. Kasi ganito ang mangyayari. Halimbawa, yung husband or asawa nyo, malaki yung sahod. Tapos, ang tax niya is number 5. Malaki yung ibabawas, guys. Pero kung tax lang siya number 3, konti lang yung ibabawas. Yon. So, parang makasave kayo kung ganun. Yun yung pamamaraan dito sa Germany. Mas maganda kung malaki yung sahod mo, yung tax mo is number 3. Kung maliit lang yung sahod mo or konti, ang tax mo is number 5. Yun. Kung single, tax number 1. Kung may anak, single mom, may anak, number 2. Or single dad, tax number 2. Soon, magiging tax number 2 na siya pag mag-divorce na kami kasi meron siyang anak. Yun. So, since magiging single ako, tax number 1 ako, pero hindi ganon kalaki gaya ng tax number 5. Kasi yun yung pinakamalaki, guys. Dito sa Germany. Yan yung pamamaraan nila dito pagdating sa ganyan. Grabe tax sila. So, yun ang mangyayari. I-screenshot, picturean ko to, i-screenshot ko, isasend ko sa ex ko. Ipapabasa ko muna. Kasi nagpapatulong din ako, guys. Grabe. Pag dito sa ibang bansa or dito sa Germany, kapag independent ka na, doon mo talaga malalaman yung mga challenge. Doon mo makikita yung mga challenges sa buhay. Kasi nung kami pa'y nagsama, pag may mga mails dyan na dumarating, mga ganito, binibigay ko lang sa kanya. Lahat dito ng mga every year kasi maraming dumarating dito ng mga mails galing dito sa building, sa may-ari, kung may mga changes, sa mga cable, minsan sa mga appointment ng heater or ng tubig, ng ilaw, may nagre-reading once a year. Kailangan nandito ka sa bahay. Magbibigay sila ng appointment. Dapat sa appointment na yan, nandito ka sa bahay para madatna nila at ma-reading yung mga kailangan nilang i-reading. Sa atin, di ba, every month nagre-reading ng mga suga, ng tubig. Dito, once a year lang. Yun. Ano pa ba? Yun yung mahirap, guys, na challenge na encounter ko since naghiwalay kami. Grabe. Yung minsan hindi ko siya tinitingnan yung mga pinadalang mga sulat. Yun pala na yung may mga na pala yun, may mga interest. Yun, no choice, kailangan mong bayaran yung mga ganon. Yun yung napaka-challenging dito. Halos kailangan ko kasi ngayon ang anuhin ko na naman, ang kailangan ko naman asikasuhin pag dumating yung letter na yung form na gagawa na naman ng tax declaration. So, kailangan ko naman gumawa ng tax declaration. Isusulat mo lahat kung ano yung mga binibili or nagasto mo na related sa work mo in the whole year. Ganun yan dito. So, isasubmit mo. Ipapasa mo. So, mag-aantay ka na naman. Either negative ka or positive. So, kung negative ka, ikaw yung magbabayad sa kanila. Kung positive ka, may ibabayad din sila sa'yo na pera. Yun. Ganun din sa apartment. Halimbawa, itong apartment na to,
nag-rent kami. May advance payment to, 2 months yata. Advance. So, ang mangyayari guys, ang reading last year, i-reading nila yan, ilaw, heater, at saka yung tubig. So, itutal-tutal yan nila. So, matutal. Tapos, pag nakikita nila doon, kung negative ka, ikaw yung magbabayad, guys. Magdadagdag sa rent. Kung positive ka, mayroon silang ibabalik niyan sa iyo sa account mo na sasabihin na, oh, ikaw sa last year na consume mo in the whole year, kunti lang yung mga nagamit mo. So ito yung ibabalik namin sa iyo na pera, ganon. Minsan yung iba nga minsan may 500, 800, ganon, euro. Malaki na yun, guys. So, pag negative ka, ang nakakakaba dyan, pag negative, tapos 500 pala yung babayaran, my God, malaki na yun. Nasa 30,000 pesos sa atin. Yun. Kaya ngayon, syempre, last year, kami? 3. Pero this year, I am sure naman na makakasave na, makakatipid na kasi mag-isa lang tayo dito sa bahay na nag-consume ng ilaw, hindi naman tayo parating nag-heater kasi nasa work tayo. Pag gabi lang, kung malamig na talaga, kinakailangan, yun. Siguro sa ilaw, dahil nagluluto ako, so doon na natin makikita kung anong mangyayari. Dahil nagluluto ko parati, dinadala doon, binibenta, yun. Siguro yun, ilaw. Pero ang tubig, hindi naman ganoon ka, naman ako nag-save. Kaya hindi ako araw-araw naliligo. Charot lang. Yun. So, yun lang guys yung maano ko sa inyo ngayon. Akala ko talaga guys yung finalize na may pipirmahan na ako para matapos na. Hindi pa pala. So, malayo pa pala yung mapupuntahan sa process. Hindi ganun kadali. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta kay Dong. Lalo na dito sa mga kababayan ko dito sa Germany, saan mang sulok ng mundo din. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much guys, no? Kita-kita po ulit tayo sa next vlog. Hanggang sa muli, ito pa rin po ang Dong Vlogs. Bye-bye at ingat po kayong lahat.